Opo, sir, kita niyo po. Okay, very good. So I will try to join my phone para makita ko naman yung chats kung mayroong nagchat-chat. So last time hindi ko ma-join yung cellphone ko nung pala. Nangangailangan ng update. Ayan. So focus lang muna ako sa chat. So kung mayroon silang question, no, pwedeng mag-chat. And kapag naghihingi ako ng response, chat na lang din. Okay, next. Dito tayo sa main activity. Okay, so dito sa main activity natin, lakihan ko muna yung font. So gawin natin mga 20. Mm, 26. Ayan, laki na. So pwede nating i-minimize yung mga window natin dito. Ayan. So yung iba nasasobrahan ng tanggal ng kung ano-ano, hindi na nila alam kung paano na ibabalik sa dati. Okay? So yung solution doon sa window perspective, reset nyo lang. So pag ni-reset natin, ibabalik nyo yun sa pinaka default na settings. Ayan. Okay? So kung tinanggal ninyo tong task list dito, yung outline dito, babalik yun doon. As yung width nitong project, no, inuusog ko kasi yan para maliit lang. So pwede ninyo ibalik yun dito using window perspective, tapos reset nyo lang. Bumalik sa dati. Okay? Nakakasunod ba? Kuha yun? Apa, sir. Okay, very good. Okay, so dito muna tayo sa main activity. Itong dalawa, itong XML at saka itong Java class natin. Okay. So ito, palitan natin, gawin natin 5 inches. Para yung mismong cellphone natin. Mayroon pa bang naka-lower to 5 inches? Mostly kasi ng mga phone ngayon, palakihan na ng screen. No? So, 5 inches, 6 inches, 7 inches, ayan. Yung inches na sinasabi na is yung diagonal measurement. Yun nga lang, yung measurement ng width tsaka ng height, hindi natin alam. Kaya medyo ingat-ingatan natin pagka nag-aano tayo ng mga pictures. Yung resolutions natin. Okay, so dito sa main activity.xml natin, ito yung pinaka-tinatawag nating design view o graphical layout. Okay? Pero hindi tayo gagalaw dyan kasi dito tayo sa source code. Okay? Ayan. Sa source code tayo gagalaw, so tanggalin lang muna natin itong text view na to. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin is simple applications lang. Okay? Na kung saan meron tayong text box. Tapos, kukunin natin yung laman ng text box at i-display lang natin yung laman ng text box. Okay? So ngayon, ano ba yung mga kailangan nating displays o mga strings? Okay? Kasi dito sa Android, dapat lahat ng mga nakasulat sa sa app natin, naka-declare. Iniiwasan niyo yung hard-coded. Okay? So, open mo yung strings dito sa project natin sa loob ng values na nasa loob ng res. Yan. Tapos, ito yung mga string na meron. Yan. Meron tab dito sa baba ng XML. At dahil programmer tayo, dito na naman tayo sa source code, gagalaw. Okay? Yan. So, itong hello world, palitan na natin para hindi naman sayang. Hindi naman magagamit yun palitan na lang natin.
So, kunyari, ito yung LBL name o LBL name. So, lagay natin dito, enter your name. Yan. Tapos, pwede na ito i-copy. Then paste, no? Tapos, LBL submit. Ito yung para sa boto natin. Okay? So, yung naming convention na ginagamit ko dito is camel casing. Lowercase, uppercase, lowercase. Okay? Ayan. So, lagay natin dito is submit. Option nyo kung maglagay ng space o hindi, no? Pero ang tinatanggap lang naman ito isang space lang. Unless nasa loob ng dalawang word. So, pagka ginanyan nyo, lalayo yan. Okay? So, pero sa labas, isa lang yan. So, LBL submit, enter your name, then okay na yan. So, ito lang yung dalawang string na kailangan natin. Ayan. Okay? Tapos, punta tayo dito sa main. Okay? So, itong relative layout, pwede nating palitan. Okay? Pero, pwede rin namang hayaan na lang din natin yan. Gumawa na lang tayo ng bagong layout. Okay? So, gagamit ako ng linear layout. So, L-I-N, control space ka lang. Huwag mong i-type lahat. Hindi naman kailangan. Okay? L-I-N pa lang, control space ka na, lalabas na to. O kaya, i-mouse ko pa kanina eh. Ngayon L-I-N, control space, enter. So, ganyan lang kabilis mag-layout dito sa natin. Magtawag ng mga element. Kasi kung itatype mo yan, linear layout, isa-isa, tapos opening and closing ng angle braces, baka magkamali ka pa ng spelling. Kaya mas mainam, si Eclipse na yung bahala na mag-type niyan para sa'yo. Okay? Sundin mo na nga lang yung sinasabi ko na control space bar. Control space. Okay? So, una nating ilalagay na attribute is ID. Ayan. ID pa lang, no? Wala na akong ginagawa. Control space lang. Autocomplete na yan. So, lagyan natin siya ng ID. Tapos, at plus ID. Dadagdagan kasi natin siya ng ID. Okay? Ayan. So, lagyan natin dito kunyari, itong linear layout natin yung pinaka-form. Form main. Okay? May error na yan. Hindi pa naman ako tapos eh. Excited kasi ito eh. Okay? So next, lagyan natin siya ng width. Ano pala sinusulat ko? WI pa lang. Control space. Automatic na siya. So yung width niya, match parent o fill parent. Pwede rin naman kahit alin doon. Tapos lagyan natin ng height. Ayan. So, pwedeng nasa baba, pwedeng kagkatabi. Huwag lang magkadikit. Okay? So, kailangan kasi merong spacing between attributes. So, pagka ganyan, baka mag-error yan. So, pwedeng may space, magkatabi sila, isang diretsong mahaba doon o pababa. Wala din namang problema dyan. So, yung height niya, gagawin kong wrap content. Wrap content meaning kung gaano kalaki yung laman niya, ganun din siya kalaki. Tapos, lagyan natin ng orientation. Yan, OR pa lang yung tinatype ko, control space, lalabas na yan. And horizontal muna. Okay. Wala na tayong error. Ganun lang. Okay? So, kukumpletuhin mo lang yung attribute niyan, automatic nang mawawala yung error niyan. Okay? So, una, ito yung linear layout. Kung ihahalin tulad natin to sa HTML, ito yung pinaka-div. Solid division ng linear layout. Nandun naman yan dun sa lecture natin dun sa sa classroom natin, sa UI layouts. Nandyan yung linear layout na yan. Tapos, text view. Okay? TE pa lang, pwede ka nang mamili kung alin dyan yung gagamitin natin.
So text view yung gagamitin ko muna. Ito yung parang label. Actually, label talaga siya. Kasi meron lang tayong display text. Kaya ang pangalan niyan text view eh. Yan. Okay? So, lagyan natin ng ID. Automatic din yan. Kapag ID mo, control space, tapos at plus ID, yan ang kakalimutan na. Kailangan naka at plus ID. Hindi ID lang. Kasi kapag at ID lang, nagko-call ka ng ID. So dahil naglalagay tayo ng ID dun sa element, kailangan merong plus. Okay, text view, TVW, text view, yan. TVW name, text view. So yung width natin, gagawin nating wrap content. Tapos yung height, kailangan lang din nating wrap content. Para kung gaano kahaba yung text, gaano kalaki yung font size, ganun siya kalaki. Okay, tapos lagyan na natin ng text. Okay? Tapos kukunin natin dun sa at string. Kasi yung dun dito sa file na string natin. Dito naka-declare yung string natin. So dyan natin kukunin. Okay, kaya mayroong at string na nakalagay. Yan. At string, so tanggalin ko muna to. Yan sa baba para malinis yung ano natin. So at string, yung pangalan ng string. So LBL name. Yan. So pagpunta natin dito sa graphical layout, nandun na siya. Nandun lang siya sa taas. So pwede natin yang i-zoom. Ito siya. Okay? Zoom pa natin. Para kitang-kita. Ayan. Okay? So ngayon, balik tayo rito sa code. Okay? Itong linear layout natin, lagyan natin ng padding. Kasi kung titignan natin, masyadong nakadikit yung label natin dito. Okay? Yung text view natin. Lagyan natin ng padding. So, PAD, itong control space, and ang measurement is DP. Okay? Kung naalala nyo yung CSS ninyo, PX yung measurement na unit, dito, DP, density pixel. Okay? So, sabihin natin, lagyan natin ng 10 DP. Okay? Para kapag punta natin dito sa graphical layout natin, hindi naman siya nakasagad. Meron na siyang space dun sa upper and left side. Actually, square yan eh. Square padding yan. Hindi ako naglagay kasi kung padding left, padding top, o padding bottom. Buo. Lahat meron. Okay? So, yung padding siguro hindi ko naman na-explain kung ano yung function yan. Dahil sa CSS ng HTML ninyo, yun din yung function yan. Parehas lang yan. Okay, kung nakapag-CSS na sila. Okay? Sa Web 1. Nakapag-CSS na ba? Chat nga sila. Chat nga ng yes, yung nakapag-CSS na. Hindi pa. Anong nangyari sa Web 1 nyo? Nag-HTML na ba kayo? Ayun. Mga tulog yata yung mga estudyante ko. Baka naman nag-aagahan na kayo, no? Kinig-kinig lang, pero sagot-sagot din. Yan. Napag-CSS na sila eh. So, yung padding na yan, yung width and height and ano, hindi ko na siguro kailangan na-explain yan. As is kasi yan, kung ano yung word na yun, yun yung function niya. Okay? Ayan. So, kaya hindi naman mahirap intindihin ng XML eh. Kasi parang related siya sa human language. Okay? Next natin, gawa tayo ng text box. Yun nga lang sa Android, ang pangalan niya is edit text. Yan. Edit text. So, edit text. Okay? So, lagay din tayo ng ID. Control space lang ha. Hindi mo tinatype lahat yan. Ang dami-dami ng attribute pero meron tayong IntelliSense na autocomplete. ID, lagay natin edit text. Edit text. EDT. Something like that. Depende kung ano yung gusto nyo abbreviation. No? Hindi ba ginagawa TXT?
para alam nila, no, na text box yung pinaglalaroan nila. Pero kasi, kung susundin natin yung ano niya, pwede naman EDT. Edit text, EDT. Diskarte nyo na kung ano yung gagamitin ninyong acronym nung object. Kahit hindi kayo maglagay, kahit gusto mo name na lang pwede naman. So kasi pag name, baka lahat ng name na yung pangalan, bawal naman yun. Tandaan nyo, ID yan. So dapat unique yan. Okay, kaya naglalagay tayo dito ng mga abbreviation. Kasi itong text view name, parehas siyang name. Yung isa text view, ito edit text, EDT. EP. Sikarte nyo kung ano, pampaiksi ng code nyo. Wala namang problema yan. Okay? Tapos, lagyan natin ng width. Yung width natin, gusto ko kunin niya yung matitirang space. No? So, gagawin nating fill parent. Tapos, yung height niya, crop content, syempre. Kung gaano kalaki yung ano niya, yung size niya, ganun lang din kalaki yung sukat ng layout niya. Tapos, hint. Lagay natin string LBL. Sara na yung hint. Yung hint, kaparehas yan ng placeholder. Na kapag walang laman yung text box, may nakasulat. Okay? Ayan. Ito ngayon yung fill parent. Naka-with, no? Okay, kung hindi niyo mapapansin dito sa graphical layout natin, banda rito sa baba, sa gilid, nandyan yung mga ginagawa natin. Ayan. Pwede mo silang palitan by click, drag and drop. Kaya nga, kaso lang, hindi ko muna tinuturo sa inyo kung paano yan. At saka ako na ituturo yan, yung pampadali ng buhay. Gawin muna natin yung manual. Para at least alam mo, no, kung sakaling hindi mo kabisado, yung mga properties dito, kaya mong i-type. No? Yan. So, ito yung naka-wrap content na text natin. Okay? So, tingnan natin dito sa bandang taas, kung hindi ninyo natanggal to, nandyan yan. Okay? FRM main, yung linear layout natin, sa loob niya, ng dalawang child niya. Na lumalabas yan dyan. So, yung pinaka-parent natin sa relative layout. Ayan. So, ngayon, etong enter your name, ito yung pinaka-natatawag nating solid. Kasi, yung width nung text, yun na yun. Hindi na yun mababago. Etong edit text natin, siya ngayon yung matatawag nating liquid. Pero object yan, ha? Pwede kasi ang mangyayari kapag nilandscape natin, hahaba lang yan. Okay? So, testing muna natin. So, bukas ako ng emulator. Pakita ko naman sa inyo na pwede tayong gumamit ng emulator. Actually, sinadya ko munang hindi i-run para makita ninyo. Na, kasi nga, ang sabi ko sa inyo last time, itong Nox, kailangan mauna yung Eclipse bago yung Nox. So, ito, try natin siyang i-run as Android. Yan. Yan. So, wala pa siya nakikitang device. So, tingnan natin to. So, wala pa nakikitang device dito. Tingnan natin kung mag-o-okay na tong Nox natin. Kasi minsan, kailangan siyang i-reboot pa ulit eh. Yan. Medyo mabagal lang talaga yan. So last time kasi nagkaroon ng problema yung cellphone ko. Hindi ko mapagana yung visor. Kasi nag-update yung OS ng cellphone ko eh. So, wala. Wala. Hindi niya na-detect. Sarado natin ulit. And ito yung ano niya, yung console. Tinatry niyang kumonect. So ayaw. Saan natin ulit. The second time around, I know, okay na yan.
Ayun, lumabas na siya. Samsung something eh, no? Okay. Nainipin lang pala ako. Ito natin ulit. Okay, so once naman na na-detect na yung locks natin, yung emulator natin, wala na tayong magiging problema. Run na lang ng run. So ito yung nakaraan, uninstall ko lang. Okay. So try nating i-run ulit. Yun. Basta siya. Okay. Tagal ah. Tagal niya mag-install. Debugging mode ba to? Natin baka hindi na maka-debugging mode to. So dito na parang ano talaga to cellphone na meron tong mga settings na pwede nating galawin. Tingnan natin baka dito naka-debugging mode. Naka-on naman. So dapat supposedly okay na to. Okay, so stop muna natin yung dalawang process na yan. Canceling natin. May mga nakabukas ba ako na hindi dapat nakabukas? Nox. Itong MS Teams. Baka kinukulang ako sa RAM. Meron pa ba? Cancel launch. So, cancel na siya eh. Try natin ulit. So, installing APK.
Failed to launch ng device. Splash screen null. Launch cancel. Why? Ayun. Starting na. Okay. Ayan. Nag-install din. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina, no? Ito yung solid, ito yung liquid. So, dito, kunyari, i-rotate natin siya, ila-landscape natin. Ayan. Tayo natin mag-react yung ano niya. Ba't ayaw mong ano? Ayun. Diba? Medyo mabagal lang yung response ng emulator natin. Pero yung sinasabi ko sa inyo, ito yung solid, yung enter your name, yung text B natin. Pagdating dito, humaba. Eh kasi naka-auto fit siya. Eh yun yung ibig sabihin nung fill parent. I-fill niya lang kung ano yung spaces na meron dun sa parent na element niya. Okay? Currently, dito sa source code natin, ang parent natin, ang pinaka-parent, yung relative layout. Next parent niya, si linear layout. Sa loob ni linear layout, meron text view. Okay? So, yung text view natin, nakadepende yung sukat niya base dun sa laman niya. So, ngayon, dahil yun yung text niya, nakalagay dun, enter your name, yun na yung sukat niya. Hindi na yun nahaba, hindi na yun iikse. Dahil naka-wrap content naman siya. Okay? So, ngayon, yung natirang space, yun ang kukunin niya. Fill niya na lang yun. Yun ang ibig sabihin nung fill parent. Kaya kung gaano kalaki yung space na matitira dito, ganun kahaba yung text box natin. Naintindihan? Naintindihan natin? Opo, sir. Okay. So, next natin dito, paano naman kung gusto ko na hindi sila magkatabi? Okay? Enter your name, sa baba yung text box. So, ito yung babaguhin mo, yung orientation sa linear layout. Pwede mong gawing vertical. Tayo. Okay, pagbalik mo rito, ganun na yung itsura niya. Okay? Ito yung text box. Ito yung text view. Ito yung edit text. Ito yung ano, nasa baba na. Okay? So, ganun lang yung gagawin mo. No? Hindi mo kailangan masyadong pagpalit-palitin yan. So, nakadepende kasi dito sa orientation ng linear layout kung paano yung arrangement ng mga element. Pagka gusto mo nang nakapahiga, mag-horizontal ka. Pagka gusto mo naman na nakapababa, lahat yan, pababa, edi mag-vertical ka naman. Okay, yun lang yun. O, sige, next natin, dagdag na tayo ng button. So, button, EU, control space, lalabas na yung button na ako, suggestion, ayan. Okay, so kung hindi nakikita, zoom ko na para makita ng mga naka-mobile. Ayan. Button, syempre ID ulit, control space, at plus ID, control space, btn, submit, something like that. Pangalan niya, ID niya. Tapos width. So ang width na ilalagay ko is fill parent. Kasi gusto ko malapad din siya. And ang ilalagay ko dito na to, height. Sarap content. Okay? Yung width pwede natin gawing wrap content. Okay? Pero mas gusto ko kasi na naka-fill parent yan. So ito yung button natin. No? Wala pang text box. Lagyan natin text box. Lagyan natin ng label. So para malagyan siya, yung text niya lang. Text. Lagyan natin ng string LBL submit. Okay, ayan. Ayan yung sukat niya. Eh, ganito yung itsura niya kapag naka-vertical. Pag gagawin natin horizontal. Ayan. Nawala yung button. Content natin. Tulak niya na. Harap content.
Yan. Natulak niya na kasi yung button dito eh. Yun yung problema doon. Kapag nag-fill parent ka, yung kasunod niya, wala na. Okay? So, kaya kung gusto mo na maayos yung layout, I suggest, madalas mong gamitin yung vertical. Okay? Kasi yung width, pwede mong gawing i-fill parent. Yung button, gawin din nating fill parent. Para maganda na may itsura niya. Yan. Ito yung text view, ito yung text box, ito yung button. Okay? Copy? Ito lang yung layout natin, no? Yan. Question? May question ba? Pwede mag-chat. Mark, pwede po magka. Sige. Pwede sir, wala nang relative layout. Ano lang, linear lang. Pwede. Option niya yan. Bakit Kasi po kailangan may relative po? Itong relative layout kasi, ang ano niyan is kukunin niya yung pinaka-relative resolution nung ano natin, nung screen natin. Actually, meron nga tayong warning dito eh. Kasi parang hindi nagamit yung relative layout. May warning tayo rito sa baba. Yan. Linear layout, or relative layout is parent possibly useless. Okay? Kasi dito sa ginagawa natin, yung relative layout, yun din kasi yung sukat ng linear layout. Yun nga lang kasi, dito sa time na to, no, pwede ko tong gawing linear layout. Ito. Kaso kasi, kapag marami ka ng object, no, mas maganda, naka-linear layout yan. Mamaya maraming text box, maraming first name, middle name, last name, something like that. Pwede ka magkaroon ng maraming linear layout eh. Okay? Sabi ko nga, ito yung pinaka-div sa HTML natin. So sa ngayon, etong linear layout natin, ito yung pinaka-box muna natin. Box layout muna natin to. Ito yung pinaka-box. Ito yung pinaka-liquid layout natin. Ito, pwede ko tong gawing linear layout. Ang tanong, bakit hindi mo na lang, sir, gamitin yung relative layout? Kasi walang orientation dun sa relative layout. Yun yung ano dun. Wala yung orientation niya. So, hindi mo pwedeng kung nasa left o nasa right. So, later on, papagawahanin ko sa inyo yan kung paano mag-layout ng linear relative layout. So, sa ngayon kasi, I suggest linear layout muna tayo. So, yung relative layout, di muna natin ginalaw. Yan. Kasi dito, yung margining kasi rito may sukat eh. Pagka nag-relative layout ka, kunyari naglagay ka ng margin top, mula sa pinakataas yun. Okay, so later on kapag gumawa na tayo ng calculator, okay, gagawa kasi tayo nito. Yan. Itong layout ng calculator, gagawin natin yan sa mobile. So, diyan ko mapapakita sa inyo kung ano yung kahalagahan nitong linear layout na yan. Sa ngayon, ito muna. Kung ano lang muna tayo, layout lang muna tayo ng isang object, isang label, at dalawang button. Yan. Isang button, isang edit text. Okay? Question pa? Bago tayo mag-Java. Java na yung kasunod nito eh. Wala na. Okay. Wala na sumasagot. So, proceed na tayo dito sa Java. Okay? So, una, declare muna natin dito sa loob ng class para global variable, no? Yan. So, gumamit tayo ng edit text. So, tawagin mo yung edit text. Tapos, yung pangalan ng text box natin. So, edit text natin, name na lang muna. So, nakita ninyo, wala tayong error. Bakit? Kasi, nag-control space ako dito sa edit text, automatic na ngayong in-import yung widget. Android widget na edit text. Ngayon, manually ko naman i-type yung button. Yan. So, btn submit.
Ayan, ngayon may error na tayo. Kasi hindi ko kinontrol space yung object. So ngayon, para mawala yan, meron tayong tinatawag na quick fix, which is import mo na lang yung button. Okay? So pagka-import natin, yan, lalabas na siya rito. Okay? So nasa sa inyo yung kung ito-type nyo ng buo yung ginamit natin na library, yung button, tsaka tong edit text. Okay? Kasi kapag hindi mo siya tinype, no, automatic siya mag-i-import. Kapag tinype mo naman siya ng manual, ikaw mag-i-import din. Pero hindi mo hahanapin yung library kasi pag tinutok mo lang yung mouse mo, meron siyang suggestion sa'yo kung ano yung gagawin mo. Okay? Ayan. Ang next natin dito is name. So yung name, i-initialize natin. Ito yung declaration ngayon, initialize natin siya. So yung una, nasa parentheses, anong object yun? So edit text yun. Tapos find view by ID. Yan, automatic yan. Pag nag-control space ka, find B pa lang, find B. Wala na kasing ibang library na kasunod dyan eh. Find view by ID siya na lang yan. So automatic nang bubuuin ni Eclipse yan para sa'yo. Then R ID. That yung Xbox natin, si EDT name. Yan. So ito yung way para may assign natin yung object dun sa XML natin at makuha natin dito sa Java. Yan. So ngayon, dito naman, gawin na natin sa button. btn submit is equals to button. Okay. Then find view by ID r.id .btn submit. Yan. So ngayon, sir, saan ba nanggaling yung r.id na yan? Yung r.id na yan, nanggaling yan dito sa Genfile. Yan. Yung R na sinasabi niya, yun yung r.java. Ayan. Yan. Tapos, nagkakreate siya ng ID. The class. Tapos, nandito yung mga ginawa natin kanina. Yung at plus ID. Ito yun. Tapos, nag-a-assign siya ng hash code sa bawat object na ginagawa natin. Kaya, sinasabi ko sa inyo, dapat sa ID, walang parehas na pangalan. ID yan eh. Lahat ng ID na ginagawa mo, doon sa XML layout mo, pumapasok dito yan. Ngayon kapag merong kaparehas yan, masakit sa ulo yan. Kaya dapat yung ID hindi na uulit. Okay? So ito yung natin, auto-generated file, do not modify. Yung r.java. Okay? So dito ko lang pinapakita sa inyo kung saan nanggagaling yung mga tinatawag natin. Yung @string, dito rin yun. Yan, yung ginawa nating string kanina. So, nag-a-assign siya ng hash code para doon. At ito, wag mong gagalawin. Huwag mong gagalawin yan. Auto-generated yan. Pag nasira yung R file mo, ulit ka ng project. Okay? Kaya yung gen file dito sa project natin, itong generated Java file, do not modify. Do not edit. As long as don't open na din para hindi ka ma-tempt na galawin. Wag mo nang tignan. Okay? Kasi yun yung tukso eh. Ano kayang gagawin pag binago ko to, no? Pag binago mo yan, sinasabi ko sa'yo, baka mag-error yung project mo at hindi ka na makapag-proceed. Ulit ka. Kamusta naman? Diba? Ayan. Okay? So, ito yun, r.id. Tinatawag natin yung R na library. Kasi nandyan nakalagay sa Java natin kung ano-ano yung mga ID na ginawa natin. Okay? Copy? Opo. Okay. Opo, sir. Yeah. Next natin, gawa na tayo ng event. Na kapag kinlik natin yung button,
kukunin niya yung laman ng text box. Pero ngayon, gawin muna natin yung click event nung button. Okay? So, gagamit tayo ng on-click listener. Ay, copy. Paste natin. Yan. Button submit dot set. Kita ba? Kita ba yung source code natin? Mahaba kasi ito eh. Opo, sir. Okay. Set on. Yan. Set on. Tapos dito, may suggestion na. On-click listener. Yan. Set on. Tapos enter mo na. Yan na siya. Okay? Tapos new. Tapos view. Dot. Suggestion siya uli. Kunin mo na yan. Okay na. Siya na yung gumawa ng override method. So, itong constructor na to, nandyan na siya. Itong on-click constructor ng view on-click listener, nandyan na siya. Okay? Gets natin? Hindi ako masyadong nag-type. So, ang dami niya, no, nakakalito yan. Ninasabi ko sa'yo. Huwag mong ito-type lahat yan. Ang dami ng braces, parentheses, at kung ano-ano pang mga nandyan. Ulitin natin. Okay? Tawagin mo yung button that set on-click listener. Okay? Tapos new view dot on-click listener. Wala kang ita-type masyado. Konti lang. Siya na yung bahala. Okay? Copy? Chat niya ng copy yung nakaintindi. Yan. Very good. Yung mga absent, malamang i-type nila lahat yan pag nakita nila yung source code na in-upload ko. Yun lang yung disadvantage ng absent. Hindi nila nakikita kung ano yung diskarte. So, more or less, pati at override, i-type nila. Kamusta naman? Diba? Ayan. Kaya, kung sa inyo, ang pinaka-tulong natin pagpo-program ng mobile dito sa Eclipse is yung control space. Kasi yung suggestion niya napakamahalaga. Ayan. So, ngayon testing naman natin kung gumagana ba talaga. Okay? So, tawagin natin tong name. Lagyan natin siya ng text. Set text tayo. Set text. So, lagay natin dito. Kunyari pangalan ko, no? Okay. So, kapag pinindot ko yung button, magkakaroon ng label. Yung text box natin, magkakaroon ng pangalan. Pangalan ko inilagay ko. Open natin dito. Tagal lang. Yan. Tagal ng splash screen natin. Bawasan ko nga to. Ilang seconds ba to? 2 seconds. Gawin natin 1. Tagal eh. So, okay na yan. Testing na natin. So, pagka-click ko ng submit, andun yung pangalan ko. So, ibig sabihin, gumana yung button. No? Tapos, nakapag-set pa tayo ng text dun sa text box. O sa edit text natin. Okay? Set text lang yung kailangan mo. O gumagana na yung button natin. Okay? So, very good na to. Okay? Gumagana na yung click natin. Pag kinlik ko kasi naglalagay na siya ng text. So, okay na yan. Okay? Testing lang naman yun eh. Ngayon, sabi ko nga, kukunin natin yung laman ng text box. Hindi natin siya lalagyan. So, gagamit ako ng toast. Ito yung pinaka-message box kasi doon. Okay? Toast.makeText. So, pwede mong gamitin yung get application context. Kasi yun yung suggestion dito. So, ito muna yung gagamitin ko, no? Get application context. Tapos yung text na gagamitin natin. So, manggagaling kay name. Get text. Kukunin natin kasi nakasulat sa kanya eh. Get text to string. Convert na natin agad. Kasi string yung parameter na kailangan dito. So, ito string mo na siya. Tapos toast at kung gaano niya katagal i-display. So, sabihin natin short para saglit lang. Tapos dot show. So, technically, wala naman akong masyadong tinype dito, no?
Puro suggestion yan. Ito lang. Toast.makeText. Pag make text mo, automatic na yung lalabas yung mga parameter. Susupplyan mo na lang. Okay? So first parameter, context. Get context. Second parameter, yung string na i-display natin. Last parameter is kung gaano katagal natin siya i-display. And wag mong kakalimutan sa dulo yung .show. Baka hindi yan lumabas. Okay? So save na natin. Then run as Android. Balik tayo dito sa emulator nating mabagal. So ganun lang talaga pag naka-emulator ka kasi kumakain ng ano yan ng resources sa PC mo. Kaya mas gusto ko rekta sa cellphone Kaso nga lang, nag-update yung cellphone ko, ayaw niya lang gumana. Okay. So una, pagka-submit natin, merong toast dito sa baba, kulay itim, o kulay gray, darker gray. Walang laman. Wala naman kasi nakalagay. So ngayon, lagyan natin dito ng laman. Submit. Lumabas na. Okay? Kasunod. Chat nga lang copy. Yung nakakasunod. Mahaba lang yan. Get tech toast. Ito yung toast, no? Yung nakikita nyo. Ang tawag doon sa block na to, toast yan. Toast. Yan. Yan yung toast. Okay. So, comment muna natin. Ngayon, gawa natin ng input checking. So, kunyari, dapat kapag walang laman yung edit text natin, sabihin natin sa user. Hindi yung kagaya kanina, may lalabas na kulay itim. Wala naman laman. So, gamit muna tayong string. Ilagay muna natin sa variable. Okay? Yung ano natin. So, sa Java, pwede ko pa rin gamitin yung name. Lowercase kasi malaki naman to Magkaiba naman sila. Name is equals to name na malaki dot gettext dot toString. Tapos, gawa tayo ng if condition. Ito basic Java knowledge lang to, no? So, if name that equals to empty. Walang naman. Okay. Sabihin natin, name that set error. Yung error natin empty. Empty text field. Text field. Okay, tapos tapusin na natin. Return. Okay? Void method naman to Hindi na kailangan kung anong-ano. Pwede ka mag-return ng wala. Tapusin mo lang return. Okay? Tapos, itong toast natin, sabi ko sa inyo, merong isang way yan, no? Ito. Pwede mong tawagin yung sarili niya. Main activity at this. Ang makakita ka sa internet ng ganitong coding, ano yan? Bakit hindi na-get application context? Pwede kasi yan. Pares lang yan. Okay? So, try natin. Yan. So, kunyari pindot natin, yan, empty text field, may error tayo. Kahit ilang pindot mo dyan, hindi na yan magto-toast dahil mayroong return. Yun yung silbi nitong return. Tinapos niya agad. Na kumbaga, ito yung pang-breaking natin to stop yung function. So, in this case, pag return niya, tinapos niya na sa if, hindi na niya binasa itong nasa baba. Okay? So, pwede kang gumamit ng return para tapusin mo na. Ayan. Hindi yan lalabas kahit anong gawin mo. Unless magsulat ka dito, magto-toast yan. Okay? Pero pag wala yan laman, error yan. Ito yung set error. Kasi yung text field, meron siyang
error property, which is yan. Yung kulay pula na may guhit, na may itim na nakasulat, yan yung set error niya. Naintindihan natin? Yes po, sir. Okay. Opo, So, sir. yung silbi ng return, para hindi na tayo mag-else. Kasi mag-else pa yung iba dyan eh. Kasi kukulong yung toast. Bakit pa tayo magpapahaba ng code? Wala naman tayong gagawin eh. I-return na natin agad. Para wala na siyang gawin. Hindi niya nagawin yung mga susunod. May mali eh. Doon pa lang tigilin na natin. No? So pwede yan. Ang return. Hindi ko alam kung naituro na yan dati sa inyo. Ng Java ninyo. Pero part kasi ng pagiging pag-manage ng method yan. Yung return. Pwede kang mag-return ng walang value. Basta void. Pero kapag hindi void method, kailangan may value yan. Kunyari, naka-method ng string. So, string method yung kailangan niya. So, string method, so string yung return. So, hindi pwede yan. Pwede mo, return 0. So, pag yung return niya 0, di sabihin may error. Okay? Pero kapag void kasi, hindi mo kailangan maglagay ng value. Yan ang ano dyan sa return ng void. Hindi ko alam kung naituro na yun ng Java ninyo. No? Sino ba nag-Java sa inyo? Sir Efren? Opo, sir. Sir Efren. Yan. So, hindi ko sure kung naituro ni Sir Efren yung void method. Pero, syempre, tuturo ko rin yan. Don't worry. Kasi gagamitin talaga natin yan eh. Yung mga object-oriented capabilities ng Java, gamit na gamit dito sa Android. Okay? Ito pa lang itong extends pa lang inheritance. Ini-inherit niya yung activity. Ganon din dito, edit text name. I-instantiate natin siya. Simpleng variable, nagkaroon ngayon ng property. Ito. Merong get text, may set text, merong set error, no? So inheritance 'yan. Ngayon, ito naman yung on-click listener, ito yung polymorphism. Yung behavior niya. Yung reaction niya. May listen siya, nagli-listen siya sa click. O, 'di ba? Gamit na gamit natin yung ng Java. Capabilities as object-oriented. Hindi niyo lang alam, ginagamit niyo na pala. Pero yun lang yung tawag para at least alam ninyo. Meron pa yan inheritance, polymorphism, class, object, ano pa ba? Recursion. Marami pa yun eh. So later on, magagamit natin yan lahat-lahat. Okay? So ngayon, ito lang muna yung activity natin. Okay? Pero syempre, may twist yung sa inyo. Hindi lang ganito kababaw. Lalagyan nyo ng algorithm. Anong algorithm? Add or even. Okay? Enter a number. Hindi enter your name. Para maiba naman. Enter a number. Pagka-click ng button, naglagay ng number, sasabihin niya kung add or even. I-toast mo na lang kung add or even. Ngayon, kapag walang laman yung text box, so mag-e-error yung mo nun, yung algo mo. Gawan mo ngayon ng error handler. Kagaya nitong atin. Na kapag walang laman, pwede mong sabihin sa kanya na walang laman. Okay, tapos pwede mong i-return agad para hindi na pumasok dun sa algorithm mo na magko-compute ng add or even. Di ba, i-modulate natin siya sa 2. Yan. So para hindi na pumasok doon, dito pa lang harangin mo na. Yan. Binibigay ko na sa inyo yung logic. Kayo na lang yung gagawa. Okay? Copy? Okay. Raise hands ka nang nakaintindi. Yan, raise hands. Dami. Okay? So, ang iba pa sa ganun pa rin. Source code, Java lang. Tsaka basta yung mga ginalaw ninyo. So, yung string.xml, yung main activity.xml, yung Java, syempre, source code. Next, yun lang pala. Okay? So, 3 lang naman ang activity ang package name natin is add or even. No? So, first name, last name, o last name, first name, add even. Yun na yun. Yun na yung pinaka-package name. Pero, nakasulat yun dun sa classroom.
tayo nyo, ipopost ko mamaya. Okay, tayo papasa ninyo source code, APK, and syempre yung video. 1 minute, 2 minute video na nakikita natin na pinapagana ninyo yung app ninyo ng add or even. Tapos lagyan nyo rin ng blanco, no? Kunyari, lagay kayo ng letter or number or something na, no? Tapos may error handler, hindi dapat mag-error. Okay? Copy? Copy, sir. Okay, very good. So, question. None so near, not so far. None question. Sige. Wala naman nagsasalita eh. Pwede Yes. po magtanong. Sige. Pwede po sa XML na lang maglagay ng on-click. Eh para saan pang tinuro ko yung set on click listener? Kung gagamit kayo ng view public set on click listener dun sa XML. Kung ano yung tinuro ko, yun yung gagamitin ninyo. Ituturo ko rin naman yan. Huwag lang kayong nagmamadali. Yan sabi ko sa inyo. Okay ba yun? Kasi yung ano na yan, may limit yan. Hindi lahat kasi ng object may attribute na on-click. Pero dito sa Java, kahit text view, pwede mong iset on-click listener. Okay? So, kaya tinuturo ko sa inyo to. Kasi napakamahalaga nito. At minsan, kagaya sa JavaScript HTML, nakakalimutan mong lagyan ng on-click yung element. So, test ka ng test, ayaw gumana, nung pala hindi mo nalagyan. Pero kung dito ka sa Java gumagalaw, makikita mo na, ay, wala pa palang on-click yan. So, hindi yan gagana talaga. Okay? So, yun yung pinaka-purpose niyan. Tuturo ko rin yung mag-alala. Yung paglalagay ng on-click sa attribute. Pwede yun. Sinabi ko rin yan, pwede yan. Pero at saka na. Okay? Meron pa? May question pa tayo? Wala na? So, kung wala na tayong question, sige. You may take your breakfast and have a nice day. Stay safe. Class dismiss na tayo. Thank you po, sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Don't worry no class, itong source code, i-upload ko sa classroom natin. Makikita nyo yan. Thank you po. Sige.